Magandang umaga po ng Sabado, June 22, 2024. Welcome sa another edition ng Kantoperos Motovlog at talakayan sa mga issue ng bayan. Gayon din, magandang araw, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroon ngayon? Kumusta po kayo? Tuloy-tuloy po tayo sa pagtalakay sa mga issues ng ating bayang mahal, ang nag-iisang Pilipinas. Sa last vlog ko ay itinalakay ko ang kautusan ng Chinese government na hulihin ang sinumang non-Chinese citizens na papasok o kahit dumaan ng innocent passage lamang sa kanilang imaginary map na tinatawag nilang 9-dash line at ngayon ay 10-dash line na. Sabi ko doon na ito na ang simula ng lalong pagkakasensyon sa pagitan ng China at Philippines. Po tayo nagkamali. Dahil habang nagpipremiere ako ng last vlog ko, ay mainit na naman ang balita sa ginawang barbaric attack ng Chinese Coast Guard sa ating Philippine Navy na tumutupad lamang ng kanilang mission na tinatawag na rotational and resupply mission. Regular naman itong ginagawa para sa pagmintina ng ating kaisa-isang outpost sa Ayungin Shoal. Hindi po katanggap-tanggap ang nangyaring ito maging sa mga mata ng international community. Bukod sa nasa loob ng EEZ ng Pilipinas ang pinangyarihan, ay gumamit pa ang China ng napakalaking puwersa na equip ng mga itak, palakol, mga sibat at pamalo. May mga malalakas na sirena pa para pahirapan sa komunikasyon at gumamit pa sila ng strobe light para silawin ang ating mga Navy. Naunawaan ko ang Philippine government kung medyo downplay ang kanilang mga statement kahit na may aksidenteng naputulan ng daliri sa insidenteng ito na di dapat mangyari kung hindi nag-iimasok ang China sa ating activity sa loob ng ating exclusive economic zone. Naunawaan ko na di pa tayo handa sa mga magiging consequences kung tatapatan natin ng escalation din ang nangyaring ito. Isa itong malaking babala sa gobyerno natin na dapat hindi baliwalain. Bilang isang karaniwang Pilipino, ito po ang aking pananaw at suggestion upang tugunan ang escalation na ito ng China. Hindi po tayo dapat magpadalos-dalos na makidigma ng harap-harapan sa China. Wala po tayong panama sa pwersa nila. Hindi po ako concerned sa mga kagamitan nila ng pangdigma. Ang concern ko ay ang bilang nila. Parating puyog ang ginagawa nila at wala po tayong laban diyan. Ang suggestion ko ay gamitin natin ang pagpanik sa atin ng international community. Sa nangyari po ay napakadaming bansa na nagpahayag ng suporta, simpatiya sa atin. Paano po ito gagamitin? Ang naisip ko po ay humingi tayo ng tulong para samahan tayo sa RORE or Rotation and Resupply Mission sa BRP Sierra Madre. Upang sa gayon ay magkaroon tayo ng sapat na bilang at puwersa sapat para magdalawang isip ang mga Chinese Coast Guard na ulitin ang ginawa nilang barbaric attack. Ngayon, kapag nanahimik ang China sa ganitong pamamaraan, ay huwag tayong tumigil sa ganitong diskarte lamang.
dahil panandalian lamang ito. Habang nasa atin ang simpatiya ng international community at kasama natin sa pagdepensa sa iyong insure, ay magtayo na tayo ng structure dito mismo sa kinaroroonan ng BRP Sierra Madre. Isang pandagat na matibay na naval defense post. Di po ito pinagbabawal ng UNCLOS dahil sa atin nga inaward ang lugar na ito at hindi sa China. Wala din ibang bansa sa ASEAN na kumakwestiyon sa ating EEZ, kundi China lamang na napakalayo naman ang distansya ng kanilang mainland mula dito. Alam ko na ang Pilipinas ay walang budget para sa construction nito. Pero bilang Pilipino, ay okay lang sa akin na mangutang para dito. Mahalaga ito as compared sa mga dahilan ng mga inutang ni ex-President Duterte, na ngayon ay hindi naman malaman kung nasaan napunta. Kapag sinabi ko na construction ng Naval Defense Post, ay syempre kasama na ang mga kagamitang pandigma. Mas maganda kung pautangin tayo ng Israel para sa kanilang Iron Dome system, kahit para lamang dito sa iyong insure. Balik tayo sa title ng vlog na ito. Ano ang legal na basihan ng Pilipinas sa West Philippine Sea claims? Ang sagot po diyan ay yung sinabi ni President Bongbong Marcos sa speech niya sa IISS Shangri-La Dialogue 2024 sa Singapore. Medyo mayabang lamang ang datingan pero okay lang naman dahil tama naman ang sinabi nito. Ito yung porsyon ng speech niya. Our commitment to peace and to the rule of law inheres in how we have defined our sovereign home. When we established our Commonwealth in 1935, we put together a constitution that defined our territory in accordance with the international treaties that became the basis of our archipelagic unity. The Treaty of Paris between Spain and the United States crystallized our islands into a cohesive whole. The Treaty of Washington clarified the extent of our sovereignty and patrimony in a line set by international powers. We sought to uphold and preserve the integrity of our country's physical unity through international law. Together with others, we put forward the Archipelagic Doctrine, which regards all archipelagic states as a single unit, with the waters around, between, and connecting their islands, irrespective of their breadth and dimension, forming part of their internal waters. This doctrine has since been enshrined in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or the UNCLOS. Ayan po, napakalinaw. Di ko na sinama yung sinabi niya na may patama sa China. And I quote, "To the lines that we draw in our water was not derived from just our imagination." No. Sa mga Pilipino po na may agam-agam pa din hanggang ngayon sa legal na basihan sa ating claim sa West Philippine Sea, mainam siguro na panoorin ninyo ang lecture ni dating Justice Antonio Pacquiao, at ito po ang pinakamahalagang porsyon na sumusuporta sa speech ni PBBM. And there were certain islands like in Cagayan de Sulu and Cebuto outside the line. So the Spanish garrison there refused to move. So they said, we are outside the treaty lines. So the Americans went back to the Spaniards, said, look, our intention was the entire Philippine archipelago should be ceded to the U.S. So let's clarify, sign a treaty again to clarify. Washington. The Spaniards refused. The Americans, after a long acrimonious exchange of notes verbal, to cut this short, we will pay you an additional $50,000 on top of the $20 million that we paid for the islands within the treaty lines. To move the line. The Spaniards said, that's too little. So the Americans doubled it to 100,000, and the Spaniards said, agree, we will sign. Okay. So the second treaty was signed 2 years later. 1898 Treaty of Paris, 1900 Treaty of Washington. Yeah. There's only one article in the Treaty of Washington.
Spain also cedes to the U.S. any and all islands outside. belonging to the Philippine archipelago lying outside the lines of the Treaty of Paris. So it included all islands of the Philippine archipelago outside the lines. So the question is, what are the islands of the Philippine archipelago outside the lines? Where is that document? Where is that map? 1734 Murillo Velarde map, because it says that the second map is the 1808. The 1808 is also an official the second official Spanish map of Philippine territory during the Spanish regime. And then the last map of Philippine territory during the Spanish regime, the 1875 Carta General del Archipelago Filipino. Yan po ang naging basihan kaya kinatigan ng korte ang Pilipinas versus China. Dahil alam ng China na wala silang panalo sa kaso, ay sinadya nila na huwag magpadala ng delegation sa paglilitis. Dahil dyan na hindi ginalang ng China ang desisyon ng korte, dahil illegal daw ang naging hearing, wala daw silang representative doon. Wala talagang laban ang 9-dash line na mapa na China sa ebidensya natin, dahil lumalabas na katang-isip lamang ang mapang ito. Walang legal na basihan na sumusuporta sa claim nila dito. Kaya kahit medyo mayabang ang datingan ng speech ni PBBM, ay suportado natin ito dahil nasa tama lang naman ito. Wala tayong kinakamkam na teritoryo. Mga kakanto, muli po ay inaanyayahan ko kayong panoorin ang lecture ni Justice Antonio Carpio upang meron kayong bala sakaling may makipagtalo sa inyo tungkol dito. Ilalagay ko na lamang ang link sa video description sa ibaba. At uulit-ulitin ko po ang hinihingi ko sa inyong pakikiisa sa adhikain na palaganapin ang katotohanan, labanan ang fake news at disinformation. Ito po ay sa pamamagitan ng panonood at pag-share ng aming mga contents. Malaking bagay na po ang maitulong nito. Mga kakanto, meron din nga pala akong TikTok account. At makikita ito sa pamamagitan ng search bar. I-input lamang ninyo ang Canto Tijeros. Ayan po. Canto Tijeros. Merong 12.2k followers. Click nyo lang po yan. At mapapanood na ninyo yung aking mga maikling events sa TikTok. Meron din po ako mga affiliate products dyan. Kung gusto ninyo ng online na shopping, pwede po ninyong puntahan ng aking mga affiliate products. Salamat. Gas nga pala, kung nagtitipid kayo sa panggatong na gas, dito po at si DIY TV ay may ino-offer na alternative na gas stove, pero ang ginagamit po yung used oil. So makakatipid po kayo at wala po itong pinagkaiba sa mga gamit na gas kasi blue flame din po siya at makakasigurado pong quality yung kanyang mga pinoproduce na mga kalan. Ayan po, makipag-ugnayan lang po kayo sa kanyang YouTube account at meron din po siyang TikTok account. Kung gusto yung order ay mag-message lamang po kayo kay DIY TV.